Okay, let's answer this question. What is the primary molecule that carries genetic instructions and acts as a blueprint for the body? So ano daw itong primary molecule na to sa ating katawan na naglalaman ng mga genetic factors or genetic instructions na nagsisilbi na blueprint ng ating katawan kasi nandyan yung mga genetic factors or yung mga genetic instructions, yung genes, ba? So, ano ba yan pag sinabing molecule? Pag sinabi kasing molecule, isa itong chemical substance no, na nasa ating cell. So, ano yung pinag-uusapan natin dito? Usually, ito talaga ay galing sa ating mga magulang at naipapasa sa ating mga anak. So, in English, from parents to offspring, pag nakakita ka ng ganun sa tanong, sasagot ka ng walang iba kundi deoxyribonucleic acid. Importante ito sa board exam kasi recently lumabas ito and 3 points agad ang pumasok dito sa tanong na to. And i-discuss natin to para mas maintindihan mo kung ano ba ang importance ng DNA, okay, sa ating forensic science. Kung ano ba yung mga tatandaan mo lang dito, okay? So, unang-una dyan, of course, yung meaning nga niyan ng DNA. Huwag mong kakalimutan ha, deoxyribonucleic acid. So, i-discuss natin si DNA. Una mong tatandaan, saan ba nakikita si DNA? Okay, saan ba siya nakikita? Si DNA, meron niyang dalawa kasi. Si DNA na nakikita sa nucleus at si DNA na nakikita sa mitochondria. So, wala na tayong pakialam dun sa isa, dun lang tayo sa nucleic DNA. So, sabi nga natin, si DNA nga ay makikita sa cell. Okay, di ba usually, maraming mga tawag dito, maraming mga samples na kinukuha sa atin, pwedeng sa saliva, semen, blood, hair follicle, para makakuha ng DNA. Pero dito sa pag-uusapan natin, ang pag-uusapan natin dito ay blood. Okay, kunin ang DNA kay blood. Si blood kasi ay meron siyang components, di ba? Alam naman na natin yon. Meron siyang RBC. Anong meron kay RBC? Ang meron kay RBC ay tinatawag na hemoglobin. Isa itong protein sa dugo na tumutulong na mag-carry ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan natin. So, wala dyan yung nucleus na hinahanap natin. So, sino ba ang cell na merong nucleus? Walang iba kundi si white blood cell. And syempre, of course, meron din yan yung plasma na responsible for blood clotting naman yan. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung WBC or white blood cell. Bakit? Kasi si WBC ang merong, ano yun? Ang merong nucleus. Okay? So, isipin mo na lang na ito si white blood cell. Ayan si white blood cell ha. So, sa loob ni white blood cell, nandiyan si nucleus. Okay? At sa loob ni nucleus, nandito si chromosome. At sa loob ni chromosome, dito makikita yung DNA natin. Okay? So, sabihin natin, di ba? Huwag mong kalimutan ha. Ito si WBC. Sa loob ni WBC, nandiyan tinatawag nating nucleus. Sa loob ng nucleus, nandito natin makikita yung another pag-uusapan natin na mahalaga, chromosomes. Yan. Okay? Ano ang kailangan mong tandaan sa chromosomes? Si chromosomes kasi, ang normal na tao ay merong 46 pairs. Yan ha. Ang normal na tao ay merong 46 pairs ng chromosomes. Ang 23 galing sa mama mo, galing sa papa mo. Kaya yan 46 pairs. Okay? Ang 22 dito, okay, ang 22 pairs dyan ay tinatawag na autosome. Parang autochromosome. Andito yung ano bang itsura mo, ba anong kulay ng balat mo, yung mga autosome na ipamamana ng ating mga magulang. And yung 23rd pair, dito nakikita yung gender. So, anong importance niyan? Siyempre, kapag merong nakita
na blood sa crime scene at kinuha yon at chinek for DNA profiling, malalaman nila kung babae ba o lalaki ang pinanggalingan ng dugo na yon. So, mas madali, di ba? Mas madali nilang ma-identify yung pagkakakilanlan ng may-ari ng DNA. So, ang 23rd, ano pang kailangan mong tandaan dito? Since si mama mo, ang kaya lang i-contribute ni mama mo ay, XX lang. XX lang ang kayang i-contribute ng nanay ha. At ang tatay kaya niyang mag-contribute ng X or Y. So sabihin na lang natin si mama mo ay nag-contribute ng X, si papa mo ay nag-contribute din ng X. Therefore, ang magiging gender ng anak ay female. Yan. Tatandaan mo lang dyan, ang palatandaan na ginamit ko dyan nung nagre-review ako ay naka-D4 kasi lagi ang babae, so pa-X. Parang pa-X siya. And yung lalaki, may Y siya kasi yes lang siya ng yes dapat. Bawal siya humindi. Okay, ganun yan. So, kapag naman si mama mo ay nagbigay ulit ng X kasi X lang naman ang makocontribute niya at si papa mo ay nakapagbigay ng Y, therefore, ang magiging gender mo ay male. Okay, ganyan yun ha. Ayan yung importante dyan. At ano pa ba ang kailangan mong tandaan pagdating sa chromosomes? Ang chromosomes na itsura niyan ay thread-like structure. Paano ba ang itsura niyan? Hindi kasi ako marunong mag-drawing eh. So, para siyang ganyan, magkabaliktaran na ganyan siya. Yan. Yan. Tapos dito mo sa loob, makikita yung tinatawag nating base pairs. Yan. Ang DNA kasi, meron siyang tinatawag na it composed of sugar, phosphate, ano pa? Sugar, phosphate, at yung tinatawag nating base pair. Ano ba yung base pair na to? Ito yung kailangan mo pang tandaan sa board exam ha, lumalabas yan. A, T, C, G. Ano yan? Si A para lamang kay T, si C ay para lamang kay G. Si adenine ay para lamang kay thymine. Si cytosine ay para lamang kay guanine. Yan, ganyan nagpa-partner-partner ang base pair. Kahit paano pa yan sila, kahit paano pa ang arrangement nila dito, magkaka-partner yan sila, kailangan mong i-memorize yan. Okay? At sa loob ni chromosomes, no? Sa loob ni chromosomes, ito na nga. Yan, ito na nga. Makikita na natin dito si DNA. Na ano ulit? Naglalaman ng genetic factors or yung genes mo. Nandyan yun, be. Nandyan makikita yun. Okay? Yan. So, ayan ang mga kailangan tandaan, ha? Tandaan mo, ang DNA ay makikita lang sa component na WBC ng dugo kasi yun lang yung may nucleus. Okay, tatandaan mo din ang meaning nito ha, DNA, deoxyribonucleic acid. At yung chromosomes, ang itsura niyan ay thread-like structure. Dagdagan natin, double helix. Double helix. Ayan ang structure niya. Yan, ganyan ang itsura. Parang ganito, yung nasa notes natin. Yan. Yan, parang ganyan ang itsura niya. Nasa notes natin yun ha. Kung wala ka pang notes, mag-avail ka na. PM ka na lang sa akin sa page. Okay? Ano pa ba ang kailangan tandaan? Ito pa ha. Ito. Yan. Adenine, thymine, cytosine, guanine. So, yan lang ang kailangan mong tandaan. Again, si DNA ay makikita natin sa part ng may nucleus na cell. Yung white blood cell nga natin. And sa loob ni white blood cell, merong nucleus at sa loob ng nucleus, doon natin makikita si chromosome at sa loob ni chromosome, doon natin makikita si DNA. Kaya ang sagot natin dito, ang primary molecule na naglalaman ng ating genetic instructions na parang blueprint yan ng katawan natin kasi meron yan mga genes nga natin na pagkakakilanlan natin for DNA profiling, walang iba kundi ang deoxyribonucleic acid. At sinabi ko kanina, ang hemoglobin ay makikita yan sa red blood cell. Okay? So, isama natin tong tanong na to. Forensic investigators often collect blood samples to extract DNA for personal identification.
Which specific component of the blood is the primary source of nuclear DNA? Ano daw? 'Di ba? Si forensic investigators, usually, ang kinokollect nilang sample para sa DNA is blood. So, ano daw specific component ng blood na pinag-usapan natin kanina is primary source of nuclear DNA. Ibig sabihin, ang hinahanap natin na component ng blood is yung may nucleus. Kasi sabi natin kanina, di ba, ang blood ay circulating tissue of the body. So, ayan, ang blood ay may tatlong components nga yan, di ba? Actually, dalawa lang eh. Yung una is yung solid elements, yung red blood cells, white blood cells, di ba? Platelets, and yung liquid part naman niya is yung plasma, di ba? Ayan. Pero ang mahalaga dyan, matandaan mo, nasa choices na ang kailangan mong tandaan. Si red blood cells, because they carry oxygen. Tama naman, si red blood cells ay nag-carry ng oxygen. Pero hindi natin dyan makikita yung nucleus. Si blood plasma naman, siya nga ang liquid medium or liquid part ng blood, pero hindi natin dyan makikita ang nucleus para sa DNA. Si platelets naman, tama din because it assists blood clotting. Si platelets nag-a-assist talaga sa blood clotting. Kaya nga, di ba, pag may sugat ka dyan, dudugo yan saglit, pero magko-close din yan siya. Okay? Pero hindi dyan natin nakikita si nucleus. Kaya ang sagot natin dito ay white blood cells because they contain nucleus. Okay?